Guys, loan amount 11,000 pesos. Tapos nakalagay na po ang aking GCash number kung saan ko i-disburse ang pera. At ang interest lang daw nitong 11,000 pesos guys ay 352 pesos lang po. Hi guys! Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. By the way, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay aking i-review at ibabahagi ang aking hindi magandang karanasan sa pag-apply at na-approve sa cash loan app na ito. Dumaan lang po kasi ang ad sa ulan na ito sa aking Facebook account, sa newsfeed po. Kaya sinubukan ko na namang applyan para maibahagi ko po sa inyo ang mga sistema, mga hindi magandang sistema sa cash loan app na ito. Para ma-aware din po kayo kung dapat ba o hindi dapat applyan ang isang ulan na ito. At ang ulan na ito na tinutukoy ko ay ang MF Cash. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil ipapakita ko po sa inyo ang aking pag-apply actual. Baka kasi isipin nyo ay gawa-gawa ko lang ito. Lahat po ng nire-review kong mga ula guys ay in-applyan ko po talaga. Para may proof po ako kung maganda ba o hindi maganda yung mga sistema ng mga ito. Kaya kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-click mo na yung subscribe button na sa baba at paki-hit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews sa iba't ibang naglalabasang ula ngayon. So let's start! Ito panoorin nyo. So ayan po guys, ito po yung sinasabi kong ads ng MF Cash na dumaan sa newsfeed sa aking Facebook account. At may nakalagay pa dito, variety of options, rapid response. At may mga sample pa silang ipinapakita dito guys. Halimbawa raw, ang loan amount daw natin ay 10,000 pesos. Ang mababayaran lang daw natin lahat niyan ay 11,440 pesos. Sa loob po yan ng 180 days nating babayaran. So 6 months po yan guys. At dahil na-intriga ako, hinanap ko agad ito sa Play Store. Sinearch ko sa search bar ang MF Cash. So ito po siya guys. Retailer product po siya ng Microdot Lending Corporation. So nang in-install ko na siya guys, and then binuksan pagkatapos, ito po yung kanyang introduction. MF Cash, lower interest rates, give more money, more cost-effective choice. And then may permission statement pa po sila guys na kailangan natin i-confirm. At pagkatapos kong pinindot itong confirm, ay hiningi na nila ang aking active mobile number. Para ma-verify ang aking mobile number, kailangan ko pang kumuha ng OTP. And then pinindot ko na itong sign in. At pagkatapos niyan, hinatid na ako dito sa kanilang dashboard. So ito na po ang aking MF Cash account. And then ngayon, sinubukan ko na itong applyan guys. Pag pindot ko nitong apply, ay kukunin na nila ang aking personal information. At ito po yung mga personal information na kinakailangan nila guys. Tulad po ng ating province of residence, city of residence, and then kailangan pa nating i-detalye ang ating residential address, ang ating postcode. And then dito sa baba guys, gusto nilang malaman ang ating educational level, kung ano po ang natapos natin sa pag-aaral. Next po ay ang ating marital status. At gusto din nilang malaman kung may mga anak po ba tayo at ilan sila. Ang ating living condition, kung nangungupa lang ba tayo o sariling bahay ba ang tinitirhan natin. At pagkatapos kong pinilapan ito guys, ay pinindot ko na itong continue. At dito sa second page ng kanilang form guys, ay ang ating work information na naman ang gusto nilang malaman. Tulad po ng kung anong profession natin at kung gaano na raw tayo katagal sa ating pinagtatrabahoan at magkano ang ating monthly salary or income. Pagkatapos kong na-fill upan ito guys, pinindot ko na itong continue. At dito sa next page guys, ito na po ang ating emergency contact. Reference contact po itong tatawagin sa ibang ula. So 3 emergency contacts lang po ang kinakailangan nila. At dito sa first guys, ang hinihingi nilang mga contact information galing sa atin ay contact info ng ating parents, ating spouse o asawa, pwede rin ating sister or ang ating brother. At dito sa pangalawang emergency contact guys, pwede na ang ating friends. Ito naman sa pangatlo ay pwede na ang ating colleague.
o kasama sa ating trabaho. At pagkatapos kong na-fill upan ito guys, ay pinindot ko na itong continue. Dito sa next page guys ay gusto na nilang malaman ang ating mga credit standing. Tulad po ng kung may mga overdue ba daw po tayo sa mga nakalipas na buwan, maximum overdue days in the past month, total ng mga nahiram natin for the past month, number of loans in the past month. So syempre ang nilagay ko po dito ay no loan lahat. And then pag pindot ko nitong continue ay hingiin na nila ang ating ID information. At ito po yung mga ID na tinatanggap nila guys. UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driver's License, Postal ID, Voter's ID, at Health Card. So driver's license ang pinili ko dito guys. So nang pinicturan ko na ang aking valid ID guys, at pagkatapos kong napicturan ay automatic na pong nakalagay dito sa baba guys ang aking mga personal details na nakikita sa aking valid ID. Tulad po ng aking pangalan, middle name, apelyido, gender, at ang driver's license ID number. At pag pindot ko nitong continue ay pinag-selfie na naman ako. At pagkatapos kong mag-selfie ay ito na po yung next. Kukunin na po nila ang aking bank information for disbursement or para i-transfer yung pera na niloan ko kung sakaling ma-approve ako dito. At ang pinili ko dito guys ay itong e-wallet. At ang pinili kong bank name ay ang GCash. And then nilagay ko na ang aking GCash account o GCash number dito sa bank account box. And then pagkatapos nyan guys ay pinindot ko na itong apply now. And then binalik po ako dito sa dashboard guys. At ito na po yung nakalagay dito sa baba ng aking dashboard. Quota range 500 pesos hanggang 40,000 pesos. Ang pagkakaintindi ko nitong quota range guys, ito na po ang aking credit limit. At may nakalagay na reference interest rate na 0.8% at loan term na 180 days. So ngayon guys, pinindot ko na naman itong apply. So ito na po ang loan details guys. Dito na naman tayo magkakaalaman. So dito talaga ako natukso guys, or dito po ako na scam. Tuin mo guys, loan amount 11,000 pesos. Tapos nakalagay na po ang aking GCash number kung saan ko i-disburse ang pera. Tapos ang loan term guys is 120 days. Wala po akong ibang option dito guys. Ito lang po talaga 120 days. At ang amount daw na marireceive ko guys sa 11,000 pesos na loan amount ay 10,991. So 9 pesos lang po ang binawas guys na service fee. At ang interest lang daw nitong 11,000 pesos guys ay 352 pesos lang po. At ang date of application dito guys, ito po ang date na nag-apply ako, December 28, 2024. So ang due date raw nito guys is April 27, 2025. So 120 days nga guys. At dito sa baba guys, may repayment plan na nakalagay. At may note pang nakalagay dito guys. If you repay the first amount due on time, the remaining balance will be automatically reset to zero for you. So may mga nakalagay ditong mga due date guys, amount due, principal due, at interest rate. So ito po yung mga due dates guys. First due date ko guys ay sa February 6 pa po, 2025. At ang second due date ko po ay sa March 18, 2025. At ang last due date ko nito guys ay sa April 27 pa po, 2025. So nang kinumpute ko ito lahat guys, ay 352 lang po talaga ang tubo sa 11,000 pesos na ating i-loan. So paniwalang paniwala talaga ako nito guys. Dahil sa lahat ng mga ula na in-applyan ko guys, kapag lalabas na ang repayment plan sa last part ng form, ayan na po talaga ang matatanggap natin. Kaya tinuloy ko talaga ito guys. Pinindot ko na agad itong submit sa walang pag-alinlangan. Pagkatapos kong napindot itong submit, ito po yung nangyari. At nag-pop up ito guys. Your application is being submitted. Please be patient.
So naghintay po ako ng mga 1 oras nito guys. At nakalipas ng mga 1 oras guys, ay may text na akong na-receive galing sa MF Cash guys. At ito po yun, approve daw ang aking application. So medyo na-excite po ako noon guys. Binuksan ko agad ang aking GCash account. Baka pumasok na po yung 11,000 pesos na in-expect ko. At pag open ko sa aking GCash account guys, ay hindi pa pumasok yung pera. So ngayon, binuksan ko na ulit ang aking MF Cash account. At ito na po ang nakalagay sa aking dashboard guys. May nakalagay ng successful guys. Tapos under review pa daw ang aking 11,000 pesos na loan amount. So nakalagay pa rin dito guys ang aking loan details summary. Dito na ako medyo kinakabahan guys. Dito may note na nakalagay dito sa baba. In the loan processing, the final approved amount depends on your credit assessments. Maintaining a good credit record can increase the approved loan amount. So hindi pa pala ito final guys. So mga after 15 minutes guys, nag-notify na ang GCash sa akin na may na-receive daw akong pera galing sa MF Cash. At alam nyo ba guys kung magkano ang na-receive ko? 1,080 pesos lang po. Ito po yung notification ng GCash guys oh. Ang in-expect kong 11,000 pesos guys ay 1,080 pesos lang po ang na-receive ko. So nung binuksan ko naman ulit ang aking MF Cash account, ito na po ang nakalagay sa aking order history. So ang nakalagay sa aking repayment guys is 1,800 pesos. Tapos ang natanggap ko is 1,080 pesos lang po. So binawasan po nila ng 720 pesos guys. Tapos ang due date ko nito guys ay ngayong January 3, 2025. So December 28 po ako nag-apply. 6 days lang po ang loan term guys. Naisahan talaga ako sa cash loan app na ito guys. Na-scam po talaga ako dito. Minsan nakapag-isip ako na babayaran ko ba ito o hindi. Grabe, ibang klase din ang cash loan app na ito guys. Paano kaya i-report ang mga ito guys? Isa talagang panluluko ang mga ginagawa nila. So ito po talaga ang nakakadismayang karanasan ko sa isang cash loan app na ito. At lagi po nating tatandaan guys na mag-ingat po tayo lagi sa mga naglalabasang ulang ngayon. So that's all for today guys. Paki-like and share na lang po sa video ito para ma-aware din po ang iba. At para sa iba pa pong mga katanungan at suggestion, pakisulat lang po dyan po sa baba sa may comment section. So yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. Bye. God bless.